Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo na dapat nating pakaabangan sa FPG's Batang Quiapo. Kinausap na ni Olga si David at sinabi na talagang ipinapakita na nito ang kanyang tunay na kulay. Mayabang na sinabi ni David na alam niya na ang kanyang ginagawa. Ngunit iginiit ni Olga na ang tunay na Tanggol Montenegro ay hindi sugapa sa salapi tulad ni David di Magiba. Habang mag-isa si Ramon ay sinabi nito sa kanyang sarili na hindi pa huli ang lahat at pwede pa rin silang maging ama at ina ni Marites kay Tanggol. Sa kabilang banda, talagang hindi titigil si Lena dahil gagawa siya ng paraan upang lalong masira ang pamilya ni Rigor. Inutusan niya ang isang lalaki na iabot mismo kay Rigor ang mga pagkaing pinadala ni Ramon. Hindi pa nakontento si Lena at nilagyan niya pa ito ng sulat na huwag magpapagutom si Marites na siyang mas lalong ikinagalit ni Rigor. Sa pagdating ni Tess ay tinanong nito kung iniiputan ba siya nito sa ulo. Pilit na tinanong ni Rigor kung sino ang nagpadala kay Marites. Sumagot si Marites habang umiiyak na hindi niya naman magagawa ang ginawa ni Rigor sa kanya. Habang sila ay nagkakasagutan, masaya silang pinagmamasdan ni Lena. Samantala, nakaisip na ng estratehiya si Tanggol kung paano mahahanap ang kanyang mga sasakyan na tinangay ng grupo ni Tisay. Sinabi ni Tanggol na papainan nila si Tisay dahil siguradong susubukan itong nakawin ang mga natitirang sasakyan, pero hindi nila ito pipigilan dahil lalagyan nila ng tracking device ang lahat ng mga sasakyan nang sa gayon si Tisay mismo ang magdadala kung nasaan ang mga sasakyan nilang tinangay nito. Sa pagkakataong ito, wala nang lusot si Tisay dahil sa pagpasok ni Tanggol ay wala nang magagawa ang mga taong Tisay dahil minsan na nga nilang nakasagupa si Tanggol at matapos makuha ni Tanggol ang kanyang mga sasakyan ay sisingilin nila ito sa utang ni Tisay. Ngunit walang maibibigay si Tisay lalo pat malaki rin ang naitalo nito sa pasugalan. Aalokin niya si Tanggol na kung gusto nito ay makipagkasosyo ito sa kanilang negosyo upang agad niya nga raw na mabayaran ang kanyang utang. Dito papasok si Boss Divina at sinabi na magandang ideya ito kung saan lahat ng benta nilang sasakyan ay may babalik din sa kanila. Ngunit iginiit ni Tanggol na ang bibiktimahin lang nila ay ang mga malalaking tao na malakas mangurakot sa maliit na mga negosyante. Dito na nga tuloy-tuloy at aapaw na ang kayamanan ni Tanggol, kabaliktaran ng unti-unting paglubog at pagbagsak ng mga Montenegro dahil kay David. Kaya naman subaybayan natin ang mga susunod na tagpo dito lang sa nangungunang serye sa Primetime. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.